Sabi ko sa sarili ko, ang asawa ko lang ang tanging pag-aalayan ko ng aking sarili. Siya ang una at siya rin dapat ang huli. Ngunit mahirap palang magsalita ng tapos dahil ang tukso ay nasa paligid lang. Minsan ay nasa tabi mo lang at naghihintay lang ng pagkakataon para ikaw ay kapitan. I am Josa. Maaga akong nag-asawa gawa ng maaga akong lumandi. 17 years old lang ako nang sumama ako kay Kaloy, ang asawa ko. Mahal ko siya kaya sumama ako sa kanya. Isa pa, naibigay ko na rin kasi sa kanya ang aking pinakaiingatan kaya wala na rin akong magagawa. Naalala ko pa kung gaanong nagalit sa akin ang aking mga magulang nun. Yun nga lang dahil nangyari na, wala na rin silang nagawa kundi tanggapin yun. Tutal may maayos naman siyang hanap buhay, kaya mabilis na naglubag ang loob ng mga magulang ko kay Kaloy. Hindi na rin naman ako nag-aaral kaya nagdesisyon na akong mag-asawa. High school lang kasi ang tinapos ko. Pinakasalan naman niya ako at hindi niya ako pinabayaan. Sobrang saya ko nga nang makalipas ang 2 taon, nakapagpatayo na kami ng aming sariling bahay. Sa Makati kami nakatira. Naiiwan ako sa bahay habang si Kaloy ay pumapasok sa trabaho. Noong una, nalulungkot ako pag naiiwan ako sa bahay dahil sobra ko siyang namimiss. Kahit pa umuwi din naman siya ng hapon. Simula kasi nang bumukod kami, lalong uminit ang pagsasama namin ng asawa ko. Siyempre nagagawa namin lahat ng gusto namin. Kaya naman malayo lang siya saglit sa akin, ay nalulungkot ako. Pero di nagtagal ay nasanay na rin ako. Bawat desisyon ni Kaloy ay inuunawa ko. Pinagbigyan at baw lang ako sa lahat ng gusto niya. Pati ang hiling niyang huwag muna kaming mag-anak at mag-ipon muna ay pinagbigyan ko rin. Hanggang isang araw ay kumatok ang hindi namin inaasahang bisita. Oh, Tito Joe, napadalaw kayo. Pinagbuksan siya ng pintuan ng asawa ko. Kaloy, makikiusap sana ako na kung pwede dito muna ako tumuloy sa inyo. Habang naghahanap lang ako ng trabaho. Sa madaling salita, makikitira daw muna siya dito pansamantala. Na siya namang sinang-ayunan ng asawa ko. Naawa kasi siya nung sabihin nitong natanggal siya dun sa trabaho niya sa probinsya. Dito daw sa Makati, makikipagsapalaran siya. Mag-aaral na daw kasi yung anak niya kaya lumalaki na yung gastusin nila. Naiintindihan ko naman ang asawa ko kung bakit gusto niya itong tulungan. Naikwento kasi sa akin dati ni Kaloy na noong binata siya ay nakitira din siya kay Tito Joe. Panahon niya ngayon na gumanti ng kabutihang loob. Okay lang naman din sa akin na dumito siya. Tutal kaming dalawa lang naman ng asawa ko dito sa bahay. Okay naman ang pakikitungo sa amin ni Tito Joe sa unang linggo niya. Mabait siya at masipag. Kahit lalaki siya ay marunong din siya sa gawaing bahay. Pero dahil tito siya ng asawa ko at medyo may edad na ay nakakahiya ding utusan. Sa umaga, ako lang din naman ang naiiwan sa bahay. Si Mister ay nasa office. Si Tito Joe naman, abala sa paghahanap ng trabaho. Isang umaga, magkasabay na umalis ng bahay ang asawa ko at si Tito Joe. Pagkaalis nila, agad naman akong nag-general cleaning. Pagkatapos maglinis ay naisipan kong maligo. Nanlalagkit na kasi ang pakiramdam ko. Pagbukas ko sa shower, bumuhos ang malamig na tubig sa ulo ko. Paagos sa katawan ko at medyo nanginig pa nga ako at kinilig. Habang nagsasabon ako, parang hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumabagabag sa akin. Noong una, hindi ko ito pinansin. Tuloy lang ako sa pagsasabon sa buong katawan ko. Tinaas ko pa nga yung isa kong paa para maabot ko yung binti ko. Ano ba? Hindi talaga ako mapakali. Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa'yo? Parang may multo sa paligid. Binilisan ko na lang ang pagliligo ko. Matapos kong magbanlaw ng katawan, yung shampoo na ang sunod kong dinampot. Habang nagsishampoo ako, may narinig akong kumaluskos sa labas. Doon ko lang naalala na hindi ko pala nalock yung pinto sa labas.
Hindi ako mapanatag, kaya kahit may shampoo pa ang buhok ko, hinablot ko na yung puting towel at ipinulupot ko sa katawan ko. Dali-dali akong lumabas ng banyo at pumunta agad sa may sala. Habang naglalakad ako, medyo kinakabahan pa ako. Baka ako may nakapasok na magnanakaw o masamang loob. Pagdating ko sa front door, sarado naman ito. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Bumalik na ako sa banyo upang tapusin ang naudlot kong pagliligo. Pagdaan ko sa kusina, nagulat ako nang makita ko si Kuya Joe na papasok sa kusina. Galing siya sa likod. "O Tito, nandyan ka na pala?" Pagulat kong tanong. "Ah, oo. Napansin kong hindi naman nakalak yung pinto kaya hindi na kita inabalang tawagin." Wika niya sabay bukas ng ref at kuha ng tubig. "Ganun po ba? Ano pong ginawa niyo sa likod?" Nagtataka kong tanong. Wala Diyosa. May kinuha lang ako doon." Sagot nito sa akin na parang nababahala. "Bakit po ang aga niyo ngayon?" Tanong ko ulit sa kanya. "Sumama kasi yung pakiramdam ko eh." Sagot niya sa akin. Habang nag-uusap kami, pansin ko na hindi mapakali yung mata niya. Doon ko lang naalala na nakatapis lang pala ako ng towel at walang suot na kahit ano. Nakaramdam pa ako ng hiya kasi talagang todo ang pagpasada ng tingin sa akin ni Tito Joe. Mula ulo hanggang paa. Sige Tito, maiwan muna kita." Paalam ko at saka na ako dumiretso sa banyo. Pagpasok ko sa loob, isinara ko na yung pinto at inilak. Nakadama ako ng mumunting kaba nang itunuloy ko na ang pagsashower. Nang mapatingin ako sa bintana, ay napansin kong nakabukas yun. Nagtaka ako. Ngayon ko lang kasi nakitang nakabukas yun. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko nung mga oras na yun. Lalo pa at nakita kong galing sa likod si Tito Joe. Hindi kaya... Hindi naman siguro. Napapailing-iling na lang ako. Pagkatapos kong maligo at magbihis, sinunod ko na ang pagluluto ng tanghalian. Magbubukas na lang sana ako ng dilata pero dahil nandito si Tito Joe, kinailangan kong magluto ng ulam. Tumingin ako sa ref at chinek kung ano ang pwede kong iluto. Habang naghihiwa ng bawang at sibuyas, at habang nakayuko ko itong ginagawa, naaninag ko si Tito Joe sa gilid ng mga mata ko. Paglingon ko sa kanya, umiwas siya ng tingin sa akin. Pero sa palagay ko, sa cleavage ko siya nakatingin kanina. Dumiretso siya sa paglalakad at pumasok sa banyo. Hinayaan ko na lang siya at tinuloy ko na lang ang ginagawa ko. Habang nagluluto ako, narealize ko na parang ang tagal naman ata ni Tito Joe sa banyo. Mundi ko pang maibagsak ang hawak kong sandok nang maalala ko na hindi ko pa pala nailalabas yung pinagbihisan ko sa loob ng banyo. Naku, baka makita niya pa yung bra at panty ko na nakasampay doon. Nakakahiya naman. Baka isipin pa niya na burara ako. Iniwan ko ang ginagawa ko at pinuntahan ko siya sa banyo. Kumatok ako ng mahina. "Tito, okay ka lang ba dyan? Ang tagal niya kasi sa loob at baka ano na ang nangyari sa kanya." Okay lang. Sandali lang ha." Sigaw niya sa akin. Ewan ko kung mali lang ako ng rinig, pero parang hinahabol niya ang kanyang paghinga. Hinintay ko na lang siyang lumabas. Tapos mga ilang saglit lang, bumukas na yung pintuan. Nagulat siya nang makita niya akong nakatayo. "Oh, nandyan ka pa pala." Hindi siya mapakali at ikot ng ikot ang mga mata niya. "Pasensya ka na, nilinis ko kasi ang banyo." Wika sa akin ni Tito Joe. Napatingin ako sa parting ibaba niya. Nagulat ako nang makita kong nakabukol ang suot niyang salawal. Siyempre, alam ko kung ano ang nagpapabukol doon. Totoo ba? Bakit matigas yun? Naisip ko na lang. Naku Tito, kalilinis ko lang dyan kanina. Sayang naman at napagod ka pa. Wika ko sa kanya.
Ganun ba? Okay lang. At least malinis. Sagot niya at saka na siya umalis. Kakaiba talaga ang kinikilos niya ngayon, pero pinagsawalang bahala ko na lang. Pag alis niya, pumasok na ako sa loob ng banyo para kunin yung pinagbihisan ko. Parang wala namang nagbago. Kung paano ko ito iniwan kanina, ganun pa rin naman. Hindi ko na lang ulit pinansin at kinuha ko na lang yung sando ko at sinampay sa kabilang wrist ko. Ganon din yung shorts at bra. Nung yung panty ko na ang kukunin ko, nabitawan ko ito at nahulog sa flooring. Nang damputin ko at mahawakan, parang may nasalat akong malagkit. Na-curious ako kaya nung dinampot ko ito, tiningnan ko kung ano yung malagkit na nakapako. Kahit meron na akong ideya kung ano ito, inamoy ko pa rin para makasiguro ako. Napalunok ako ng laway. Dalawang bagay ang naglalaro sa aking isipan. Posibleng galing sa akin to. O maaari din kay Tito Joe. Hanip naman. Nai-imagine ko tuloy si Tito kung ano ang ginagawa niya dito sa banyo kanina. Naku, umiling-iling ako. Hindi ako dapat nag-iisip ng ganito. Sa akin siguro to. Total konti lang naman eh. Malakas akong napamura nung maalala ko yung niluluto ko. Buti na lang hindi nasunog. Pagkatapos kong magluto ay naghain na ako. Pasado 12:00 na rin kasi. Nang handa na yung mesa, tinawag ko na si Tito. Nandun siya sa labas at nagwawalis sa bakuran. Tito, tama na po yan. Kumain na tayo. Nang magkaharap na kami sa mesa, pansin ko na parang naiilang siya sa akin. Sa bagay, mahiyain naman talaga siya at tahimik. Nakayuko lang siya habang kumakain. Tito, kumusta naman po yung paghanap niyo ng trabaho? Binasag ko ang katahimikan. Ayun ba? Medyo nahihirapan ako kasi may edad na ako eh. 42 na kasi ako. Mukhang wala na atang tatanggap sa akin bilang family driver. Sagot nito sa akin. Po, 42 na po kayo? Nagulat ako kasi hindi halatang yun ang edad niya. Oo, bakit? Hindi ba halata? Hindi siya gwapo, pero hindi rin naman siya pangit. Malinis siya sa katawan at mukhang maayos sa sarili kaya mas bata siyang tingnan sa edad niya. Napasarap ang kwentuhan namin habang kumakain, kaya hindi ko agad namalayan na nakatitig na pala si Tito sa dibdib ko. Yumuko ako para i-check kung may dumi ba ako sa damit. Titig na titig kasi talaga siya, pero malinis naman yung suot ko. Hindi ako mapakali sa kasusulyap ni Tito. May naglaro tuloy sa isip ko na baka yun nga ang tinitingnan niya. Medyo malaki kasi ang hinaharap ko at humahapit pa sa nasuot kong puting blouse. After kumain, nagligpit ako ng kinainan. Si Tito Joe ay nanatiling nakaupo sa harap ng mesa. Pinapakiramdaman ko siya. Pakiramdam ko ay pinapanood niya ang lahat ng kilos ko. Magmula sa pagpunas ko ng lamesa hanggang sa paghuhugas ng pinagkainan. Habang naguhugas ng plato, napalingon ako kay Tito. Nung oras na yun, nahuli ko siyang nakatingin sa may likuran ko. Parang sa balakang ata. Medyo na-conscious ako kasi leggings ang suot ko at na-realize ko na bakatang panloob ko. Hindi napansin ni Tito Joe na nakikita ko ang paghagod niya ng tingin sa akin. Pero kahit hantara ng ginagawa niyang pagtitig sa akin, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Imbis na mainis ako sa kanya, parang natutuwa pa ako. Nung mapansin niya na nakatingin ako, umiwas agad siya at napayuko. Pagkatapos kong mag-urong, nagpunas lang ako ng kamay bago lumabas ng kusina. Binabantayan ko ang mga mata niya habang naglalakad ako. Pero bago yun, muli akong lumingon kay Tito Joe. Tama nga ako. Nakita ko siyang sumulyap sa harap ko. Hanggang sa makalagpas ako sa kanya, ramdam kong nakatingin lang siya sa akin. Lalo ko namang kinembot ng balakang ko para lalo siyang matakam. Pagpasok ko sa kwarto namin ng asawa ko,
May naramdaman akong gumuhit na init sa akin. Iniisip ko kasi si Tito Joe. Kung ano ang iniisip niya habang nakatingin siya sa akin. Pinagpapantasyahan niya ba ako? Ano kaya ang gusto niyang gawin sa akin? Kinagabihan bago kami matulog ng asawa ko, iniisip ko kung ikukwento ko ba sa kanya yung tungkol kay Tito. Baka kasi ma-misinterpret niya lang ako at kung ano pang masamang maisip niya kay Tito. Nakaupo ako sa tapat ng salamin habang nagsusuklay ng buhok. Nakadamit na rin ako ng pantulog. Si Kaloy naman, nakaupo dun sa gilid ng kama namin. Wala siyang damit at naka-boxer shorts lang. Nilapitan ko siya at pumesto ako sa likod niya. Minasage ko ang balikat niya tulad ng lagi kong ginagawa sa tuwing maglalambing ako. Alam niya na ang gusto kong mangyari kapag ginagawa ko ito sa kanya. Kumusta sa office, mahal? Tanong ko habang pinipisil-pisil ko ang magkabila niyang balikat. Okay naman, kaso nakaka-stress yung boss ko. Malumanay niyang sagot habang ini-stretch ang leeg. Pagod ka ba, mahal? Tanong ko sa kanya. Medyo, sagot nito sa akin. Gusto mo bang tanggalin ko ang pagod mo? Pagkatapos nun, binigyan ko siya ng back hug. Talaga? Baka mas lalo akong mapagod niyan. Pagkasabi niya nun, hinarap niya ako at tinulak sa kama. Nawalan ako ng balanse at napahiga ako. Hinihintay kong gawin niya sa akin ang mga dati niyang ginagawa, pero parang iba ang style niya ngayon. Hindi ko mabasa ang nasa isip niya, pero hinahayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin. Konting romansa lang ang ginawa niya ngayon. Gusto ko pa sanang ituloy niya yung ginagawa niya, kaso nahiya naman na akong sabihing sige pa at huwag niyang tigilan. Nabitin tuloy ako. Para bang nagmamadali siyang matapos. Hinihintay kong halikan niya ako at romansahin, pero wala talaga. Ang sunod kong naramdaman ay ang pag-uga ng kama. Teka, mahal. Sinubukan ko siyang pigilan. Hindi niya ako sinagot at mukhang hindi ko siya mapigilan. Tingin ko, gusto na talaga niya agad na matapos. Isa pa, wala akong makita na kahit anong pagka-L sa mukha niya. Para bang gusto lang niyang madaliin para matapos na. Dahil wala na akong nagawa, pumikit na lang ako at nakiramdam. Pero wala pa ako sa kalagitnaan, bigla namang huminto ang asawa ko. Alam kong naunahan niya na ako. Kahit nakapikit si Kaloy, hindi ko makita sa mukha niya na nag-enjoy siya. Mahal, hindi pa ako tapos. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lang nasabi yun. Ganun ba, mahal? Sorry, ayaw na eh. Tanging nasabi niya lang sa akin. Na-disappoint na ako at nawalan ng gana. Medyo nairita ako kay Kaloy, kaya nagbihis na lang ako. Siya naman, matapos niyang magsuot ng shorts, ay humiga na rin kaagad. Sorry, mahal, pagod lang talaga ako. Sabi pa niya sa akin sabay talikod at tulog. Nahiga na lang din ako at nakisalo sa kumot namin. Gusto ko na rin sanang matulog, kaso sumasakit ang puson ko. Tagilid ako ng tagilid, pikit ng pikit, pero hindi talaga ako makatulog. Siguro kailangan ko talagang ilabas ang laman ng puson ko. Nung makatulog na si Kaloy, ipinikit ko na ang aking mga mata. Ako na lang ang tatapos nito para makaginhawa na ako, sabi ko sa sarili ko. At para mas ganahan ako, ay ginamit ko ang aking imahinasyon. Noong una, ang asawa ko ang laman ng isip ko, pero kulang eh. Naiisip ko kasi yung pambibitin niya sa akin. Lalo pa pag naiisip ko na naboboard na ako sa kung ano ang kaya niyang ibigay sa akin sa kama. Hindi niya kayang sabayan yung wild imagination ko. Alam mo yung parang walang gana? Maya-maya, biglang sumagi sa isip ko yung nakita ko kanina kay Tito Joe. Napalunok ako at namalayan na siya na ang laman ng imahinasyon ko. Sa puntong yun, agad akong nag-init dahil sa pag-iimagine ko. Nadadala ako sa kaiisip na kasama ko ngayon si Tito Joe.
Sa tindi ng nangyayari sa isip ko, para akong bulating hindi mapakali. Pero kahit ganun, ingat pa rin ako sa galaw ko. Baka kasi masagi ko itong katabi ko at magising pa siya. Hindi nagtagal, gumaan na yung pakiramdam ko. Ang sarap sa feeling. Naibsan ng pananakit ng aking puson at sa wakas ay nakatulog na din ako. Hindi ko akalaing gagawin ko ulit to at sa tabi pa mismo ng asawa ko. Ngayon ko lang ulit ito ginawa mula nang ikasal kami ni Kaloy. Alam ko namang mali ang ginawa ko na ibang lalaki pa ang pumasok sa isip ko. Pero kahit ano kasing isip ko sa asawa ko, wala akong nararamdamang pagkasabik. Kinabukasan, maagang umalis ang asawa ko. Meron daw silang business trip ng boss niya. Nauna na siyang nag-almusal bago umalis. 6:00 pa lang ng umaga, kaya naidlip muna ulit ako sa kwarto. Tutal 8:00 pa naman ang alis ni Tito, tsaka nakahanda na rin lang yung pagkain sa kusina. Ang problema, hindi ako makatulog. 1 oras na ata akong nakahiga at galaw ng galaw sa kama. Ginawa ko, bumangon na lang ako at sinimulan na ang gawaing bahay. Nagpalit na ako. Hinubad ko na ang pajama ko at nagsuot ng maong shorts. Tinernuhan ko ito ng blouse. Paglabas ko sa kusina, hindi pa rin nagagalaw yung pagkain sa mesa. Ibig sabihin, hindi pa lumalabas si Tito dun sa kwarto. Dinampot ko yung walis tambo at sinimulan kong maglinis sa sala. Habang nagwawalis ako, napansin kong may siwang sa pinto ng kwarto na pinagamit namin kay Tito. Ibig sabihin lumabas na siya sa kwarto. Lumapit ako para i-check. Pagsilip ko, wala nga siya sa loob. Kinabig ko na lang pasara ang pinto. Pagtalikod ko, saktong nakita ko si Tito Joe na papalapit sa akin. Mukhang katatapos lang niyang maligo dahil nakatapis lang siya ng puting towel. Nakabalot sa bewang niya. Napatingin ako sa topless niyang katawan. Una kong napansin, yung dibdib niya. May korte din ang katawan niya. Wala man siyang abs, pero hindi rin naman malaki ang tiyan niya. Tamang-tama lang. Napalunok ako ng laway. Ang tingin ko kasi ang hot niya. Habang papalapit siya, napansin ko yung nakatago dun sa loob ng towel. Napalunok ulit ako. Tito, gising na po pala kayo. Nataranta ako bigla. Oo, maaga kasi akong aalis ngayon. Tumawag kasi yung isang employer na inapplyan ko. Nakangising wika ni Tito sa akin. Ganun po ba? Good luck po. Napaiwas ako ng tingin dun sa nakabukol sa towel. Hindi ko alam kung napansin niya akong nakatingin dun. Umalis na lang ako at pinagpatuloy na lang ang pagwawalis sa sala. Siya naman, dumiretso na papasok dun sa kwarto niya. Pakiramdam ko tuloy ang alinsangan. Nai-imagine ko na naman si Tito habang nagwawalis ako. Bakit ba hindi siya mawala sa isip ko? Bakit ko ba naiisip yung alaga niya? Hindi ko alam kung bakit natutuliro ang utak ko. Dahil ba to sa pagiging tigang ko? Pansin ko kasi na nitong mga nakaraang buwan, kahit kasama ko ang asawa ko, madalang naman niya akong diligan. Tapos kagabi lang, binitin niya ako sa unang pagkakataon. Sa tinagal-tagal naming mag-asawa, kagabi lang niya ako binitin. Nagtataka talaga ako na kahit isang halik lang, pinagkait niya sa akin. Pagkatapos kong magwalis at maglampaso sa sala, kusina naman ang isinunod ko. Pinagtatanggal ko yung takip ng nakahapag na pagkain habang hinihintay ko si Tito Joe na lumabas sa kwarto. At sa wakas, lumabas din siya matapos ang ilang minuto. Umalingasaw ang amoy ng pabango niya na pumukaw sa mapusok kong atensyon. Isa kasi ito sa katangian ng isang lalaki na gustong-gusto ko. Yung mabango. Yung masarap sa ilong na para bang sa samyu pa lang, hinahatak na ang panty ko pababa. Tito, kain po muna kayo bago umalis. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Palitan niyo po kaya yung damit niyo. Suhestyon ko nang mapansin ko yung suot niya.
Ayos naman, pero parang may kulang. Pangit ba? Wala kasi akong ibang disenteng damit na masuot eh. Sagot niya sa akin. Sige, kumain ka na muna tito. Pagkatapos ihahanap kita ng damit dun sa cabinet ni Kaloy. Naku, nakakahiya naman. Salamat ha. Pero okay lang kaya kay Kaloy na galawin yung gamit niya kahit wala siya? Tanong sa akin ni Tito Joe. Sa sinabi niyang yun, may biglang kapilyahan na naglaro sa isip ko. Parang gusto kong sabihin sa kanyang, kahit ako na asawa ni Kaloy pwede mong galawin habang wala siya. Napangiti ako. Pagkatapos namin kumain, dumiretso kami ni Tito Joe sa kwarto namin ng asawa ko. Walang-wala sa isip ko ang pagpunta namin sa loob ng kwarto. Basta ang akin lang, kukuhanan ko lang talaga ng damit si Tito Joe. Pero iba na pala ang nasa isip niya ng mga oras na yun. Dumiretso ako sa cabinet. Binuksan ang pinto at hinawi yung mga nakahanger na damit. Pinili ko yung damit na alam kong babagay kay Tito. Tito, ito po itry nyo. Mas okay po ito at disenteng tignan. Sabi ko sa kanya nang magkaharap kami. Inabot ko sa kanya yung hawak kong damit na nakahanger. Hinihintay kong kunin niya para mahanapan ko na sana agad siya ng pantalon. Pero sa gulat ko, bigla na lang siyang naghubad. Napaiwas ako ng tingin nang malantad ng katawan niya sa akin. Parang sinasadya talaga niya na gawin yun sa harapan ko. Pwede naman kasing kunin niya muna yung hawak kong damit at hintayin munang tumalikod ako. Pero talagang ginawa niya yun sa tapat ko pa. Hindi ko tuloy alam kung tatalikod ba ako o mananatili na lang sa pwesto ko na hawak ang damit. At hindi talaga ako makatingin ng diretso sa kanya kasi sobrang lapit namin sa isa't isa. Nang kunin niya na ang damit na hawak ko, tinalikuran ko na agad siya at muli kong hinarap ang cabinet. Pantalon naman ang hinanap ko. Kinalkal ko ang cabinet pero wala naman ang utak ko sa pamimili ng pantalon. Inaamin kong nasyak ako sa ginawa ni Tito Joe. At sino ba namang hindi? Imagine, uncle ng asawa mo, kasama mo sa kwarto at kayong dalawa lang. Tapos nasa ganun pa kaming sitwasyon. Inaamin ko rin na maiba na rin akong iniisip. Alam ko kasi na may gustong gawin sa akin si Tito Joe at alam kong inaakit niya ako ngayon. Diyosa, wala ka atang mapili. Tanong niya sa akin. Nagulat ako kay Tito. Bumalik ang gunita ko sa kasalukuyang nangyayari. Hindi ko napansin na matagal na pala ako sa tapat ng cabinet. Para mapabilis, yung unang nadampot ko, yun na lang ang kinuha ko at binigay kay Tito. Sa pagmamadali ko, nung harapin ko na si Tito Joe, bigla naman akong natalisod. Natapilok ako kahit nakayapak lang ako ng sahig. Nawalan ako ng balanse at nanlaki na lang ang mga mata ko nang hindi ko na makontrol ang pagtumba ko kay Tito. Mabuti na lang at nasalo niya ako bago pa ako tuluyang matumba. Nabitiwan ko yung hawak kong pantalon at napahawak ako sa magkabilang balikat ni Tito. Buti bihis na siya. Siya naman ay napahawak sa magkabila kong bewang. At ang higit na kinakaban ng dibdib ko nung magkalapit ang aming mga muka.